Samantala, tanggap tayo ng report. Congresswoman Agarao nagsampa ng reklamo sa COMELEC. Nanawagan ng agarang aksyon sa munoy dayaan sa halalan sa Laguna noong 2022 at libreng pabahay sentro sa ano ito? Isa na lang yung report niya. Libreng pabahay daw. Sentro na pagtalakay ni dating Senator Manny Pacquiao sa pagbisita sa Tayabas City sa Quezon. Panoorin natin ang report ng ating Calabarzon correspondent J.R. Narit. Formal nang inihain ni Laguna 4th District Congresswoman Maria Mina Catherine Agarao ang kanyang reklamo sa Commission on Elections laban sa umano'y malawakang manipulasyon ng mga baluta sa ika-4 na distrito ng Laguna matapos ang halalan nitong 2022. Sa kanyang reklamo, may nakita umanong violation ang HR-80 laban kay Carolino kaya't isiniwalat ni Agarao na may binagong pisikal na baluta sa 16 na clustered precinct sa Santa Maria, Laguna matapos ang opisyal na canvassing noong 2022 sa investigasyon ng House of Representatives Electoral Tribunal. Natuklasan nilang may mga dagdag na marka sa mga baluta, tila sinadyang bawasan ang boto ni Agarao at paborahan ang kanyang katunggali na si Antonio Carolino. Noong Enero 28, 2025, ibinasura ng HR-80 ang protesta ni Carolino at muling pinagtibay ang panalo ni Agarao bilang kinatawa ng ika-4 ng distrito ng Laguna. Bukod dito, ina-endorso rin ng tribunal ang isang masusing investigasyon mula sa COMELEC, lalo na lumalabas posibleng may panagutan sina Santa Maria Mayor Maria Rosel Baldicantos Carolino at Municipal Treasurer Maria Teresa Luntok na may hawak sa mga kahon ng balota nang mangyari ang umano'y dayaan. Nanawagan si Agarao sa COMELEC na agad umaksyon upang masuring mabuti ang mga aligasyong ito at yakin ang integridad ng halalan. Mahalaga ang paghahambing ng mga pisikal na baluta sa kanilang digital na imahe upang matukoy ang lawak ng umano'y manipulasyon at maprotektahan ang boto ng mamamayan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, inaasahan ang masusing pagsisiyasat ng COMELEC sa kaso. Kung mapapatunayang may sala ang mga sangkot, maaari silang maharap sa kasong kriminal, pagkakakulong at diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon. Samantala, naging highlight sa pagbisita ni dating Senador Manny Pacquiao sa ipinangako nitong mga bawat pamilyang Pilipino ay magkakaroon ng free housing. Sa kanyang ibinibida sa harap mismo ng Tayabas Youth Sector at local leaders na pangunahin niyang tututukan ang pagbibigay ng simple ngunit disenteng tahanan para sa lahat ng walang tirahan o hindi nakatira sa sarili nilang bahay. Nais niya na muling buhayin ang kanyang isinulong na Senate Bill No. 2463, an act providing for a free public housing program, amending for Purpose Republic Act No. 11201, and for other purposes na anya ay kanyang ligasiya kung sakali na muli siyang makakabalik sa Senado. Ibinahagi rin ng dating senador ang kanyang karanasan nung bata pa siya at ganoon din ang tunay na kalagayan noon ng kanyang pamilya. Kaya't ganoon na lamang ang kanyang malasakit sa mga mahihirap. Ayon kay Pacquiao, marami na umano siyang na-file ng mga panukalang batas, hindi lang na isa batas. Isa na umano dito ay ang Free Public Housing Act. Gusto umano niyang maisabatas ito dahil gusto siyang mamigay ng libreng bahay sa bawat pamilya ng mga walang tirahan. At yan ang ratsada ng buwinamanong balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si J.R. Narit, nag-uulat sa Infinite Radio 92.1 Iba! Basta balita sa Infinite Radio, walang kawala. Iba!